Mga balita naman po sa lalawigan, 5 barangay ang isolated sa pagbaha sa lalawigan po ng Isabela. Hindi mapuntahan ang mga nasabing barangay dahil nalubog sa tubig ang ilang tulay sa pananalasa ng bagyong Nika. Sa ilang kalsada, mga nakahilerang poste na lamang ng kuryente ang nakikita dahil sa taas ng tubig. Eksklusibo namang nakasama ng News 5 sa mga rescuer o ang mga rescuer na sinuong ang mga isolated na barangay. Halos isang araw ng stranded ang karamihan sa mga nasagip na residente. Nagpataas daw ng baha ang tubig galing sa mga bundok at ilang probinsyang nakapaligid sa Isabela. Kaya ang panawagan ng lokal na pamahalaan ng Isabela magtayo na ng mga panibagong dam sa kanilang lugar para maiwasan ang pagtaas ng tubig. Malawakan po namang pagbabaha din ang naranasan sa Cagayan matapos po ang pananalasa ng bagyong Nika. Nasa pulpo sa video ang pagguho ng isang bahay sa kasagsagan po ng baha. Nangangamba rin po ang mga residente dahil nanganganib na rin bumigay ang lupang kinatatayuan ng ilang pang mga bahay doon. Pinalambot kasi ang lupa ng tuloy-tuloy nga pong malakas na pag-ulan dulot po ng mga nagdaang bagyo. Hindi rin po nakaligtas sa bagyo ang isang daycare center na nawasak sa malakas na hangin at ulan. Sa kuha po naman sa Himpapawid, kita ang lawak ng baha sa mga bayan po ng Alcala at Solana. Malapit na rin pong umapaw ang Cagayan River. Higit pong 500 pamilya ang agad na inilikas. Nasunog naman ang isang furniture shop sa Baguio City sa kabila po ng nararanasang panakanakang pag-ulan doon. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa dami ng tambak na kahoy sa lugar. Tanaw rin mula sa malayo ang makapal na usok. Tumagal naman ng 2 oras bago naapula ang apoy. Bukod sa furniture shop, nadamay rin sa sunog ang 2 nakaparadang sasakyan at isang water tank. Wala namang nasaktan dahil mabilis na nakalikas sa mga stay-in na empleyado ng shop. Patuloy pang investigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP ng Baguio City sa sanhi ng sunog. Patay po ang isang grade 3 student nang mabangga naman ng motorsiklo sa Lapu-Lapu City, Cebu. Sa kuha po ng CCTV, kitang-kitang naglalakad po ang biktima kasamang 2 pinsan nang bigla siyang tumawid. Sakto ho namang dumating ang motorsiklo at nabangga ang bata. Sumemplang ang rider at nadamay ang kasalubong na 2 pang motorsiklo. Isinugod sa pagamutan ng biktima pero namatay din. Kinalaunan ng dahil po sa kanyang tinamong pinsala sa kanyang ulo. Nakakulong ngayon ang nakabanggang rider sa Lapu-Lapu Police Detention Facility pero iginiit niyang hindi niya raw po nga sinasadya ang pangyayari. Naharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, multiple injuries at damage to properties. Samantala, patay ang 2 babaeng estudyante matapos pumailalim sa pickup truck sa Katarman, Northern Samar. Base po sa investigasyon, sakay ng motorsiklo ang mga biktima nang mabundol sila ng kasalubong na pick-up. Kumain umano sa linya ng motorsiklo ang pick-up kaya ito nakabanggaan ng mga biktima. Ang depensa ng driver, nawalan daw siya ng kontrol. Hawak na siya ngayon ng mga pulis at mahaharap sa mga kaukulang reklamo.